Magandang buhay, mabuting tao. Ako po si Ginang Nerissa Pilapil Manalaysay, nagmula sa Bagong Bayan Elementary School. Kamusta? 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 Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagala. Gusto niyo bang makarinig ng kwento? Kung gayon, samahan niyo ako. Sa isang kagubatan, nakatira ang isang maliit na maya. Palagi niyang naririnig sa kanyang lola ang kamanghamanghang nagawa ng Diyos sa kanilang mundo. Balang araw, maaabot ko rin ang langit at makakausap ang Diyos, sabi ni Maya habang nakatingin sa langit. Isang araw, napakadilim ng kalangitan at kakaiba ang ihip ng hangin. Dumating ang napakalakas na bagyo sa kagubatan. Nasira ang tirahan ng mga hayop na naroon. Kinabukasan, nang humupa na ang bagyo, naghanda na si Maya sa isang paglalakbay. Lilipad siya papuntang langit upang makausap ang Diyos. Gusto niyang tulungan ang mga hayop sa kagubatan na nasira ang mga tahanan dahil sa sakuna. Ilang ulit lumipad ng lumipad si Maya, ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi niya maabot ang ulap sa kalangitan. Nagpursige siyang lumipad ng mataas sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng 5 araw, siya ay napagod, umiyak at nawala ng pag-asa na makausap ang Diyos. Nakita siya ni Juago sa isang nakatumbang puno. Nilapitan niya ito. Munting Maya, bakit ka umiiyak at mukhang pagod na pagod ka? Tanong ni Juago. Sinisikap kong abutin ang mga ulap upang makausap ang Diyos, ngunit hindi ko maabot ang kalangitan. Malungkot na sagot ni Maya. Isinama ni Juago si Maya sa kanyang tahanan. Ipinakita niya rito ang kanilang altar. Para saan ang altar, Juago? Tanong ni Maya. Dito ko nakakausap ang Diyos, wika ni Juago kay Maya. Hinanap ni Maya ang Diyos sa altar, ngunit wala siyang makita. Napansin ni Juago ang pagtataka ni Maya. Makalipas ang 2 araw, itinuro ni Juago ang isa pang lugar kung saan pwede ring makausap ni Maya ang Diyos. Ito ay munting sambahan o tuklong na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Bakas sa tuklong ang epekto ng bagyo, ngunit patuloy pa rin itong nakatayo para tanggapin ang gustong kumausap sa Diyos. Pinagdasal ni Maya sa Diyos ang kanilang lugar na nasalanta ng bagyo. Sa wakas, nakausap ko na rin ng Diyos nang hindi nagpapakapagod lumipad, sabi ni Maya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng 1 linggo, nagtulong-tulong ang mga hayop sa kagubatan na ayusin ang mga nasirang tahanan. Nagpasalamat siya kay Juago na nagturo kung paano kakausapin ang Diyos. Lagi tayong manalig sa Poong lumikha. Rin siya para tayo'y tulungan. Pangarap ni Maya na maabot ang langit sa panulat ni Ryan
Arab Gabo.